Breaking news po mga kababayan. Nako po, may pasabog po na balita ang AFP. Panawagan ng AFP. Nako po, eto na. Magugulat kayo dito. Bakit nagpapalakas ng depensa ang sandatahang lakas ng Pilipinas? Ano ang pinaghahandaan na mabigat? Nako po, mga kababayan ko. Di ba ngayon ang daming mga problema ng bansa. Kaliwat kanan na protesta laban sa korupsyon. Pagtatago ng tunay na kalagayan ng mga kurakot. Grabe, ito na ang balita. AFP. Nagpapalakas ng puwersa. Hala ka, para saan kaya ito mga kababayan? Bakit sila nagpapalakas? Grabe ito. Ito na mga kababayan. Pakinggan po natin ang sinabi ng Department of National Defense na si Chodoro at AFP Chief Browner. Naku po, ano kaya ito? Magugulat talaga, nakakagulat talaga mga kababayan. Sabi nila mga kababayan eto na po ang balita. Panoorin nyo po. Talagang masasyak kayo dito. Sang-ayon si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na palakasin ang kakayahan ng hukbong sandataan ng bansa. Sabi ng kalihim, trabaho ng Chief of Staff na ihanda ang sandataang lakas at normal lamang ito sa alinmang bansa sa buong mundo. Binigyang diin ng kalihim na ang pagpapalakas ng depensa ay hindi paghahanda sa gulo, kundi bahagi ng normal na pangangalaga sa soberanya at kapayapaan ng bansa. Ang problema kasi sa atin, matagal tayong hindi gumagawa ng ginagawa ng ibang mga bansa. Ang ibang mga bansa talagang ensayado at sanay ang defensive posture nila. Ang pinakamaliit na bansa dito sa ASEAN, ang Singapore, ay normal sa kanila yan. Ngayon na kailangan iakyat natin ang defensive at deterrent posture natin, nababahala ang tao, nagpapanik ang tao kasi wala sa DNA natin yung ganong klaseng paghahanda, no? Nitong Lunes, sa simula ng AFP unilateral exercise na Ajex Dagit Pa, sinabi ni General Browner na layunin ng AFP na mapanatili ang kakayahang lumaban sa loob ng 20 hanggang 30 araw sakaling sumiklab ang digmaan. Ayon kay Mga kababayan, mapapareact lang po tayo. Aabot kaya tayo ng 30 days kung sakali sumiklab ang digmaan. Nako po, baka isang araw lang, yari na. Iba na kasi ang mga digmaan ngayon mga kababayan. Malalaking basuka na missile na ngayon. Kaya ba ng Pilipinas tumagal ng 30 days bago sumaklolo ang kakampi o reinforcement o Amerika? Alaka. Kay Browner, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na may sapat na lakas at rekurso ang AFP habang naghihintay ng posibleng tulong mula sa mga kaalyado. Paliwanag ni Chodoro, ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng supply chain at paghahanda ng mga reservists ay normal sa ibang bansa, ngunit madalas na mali ang intindi sa Pilipinas. Yung ating preparations at paghahanda, normal lang na evolution, Katulad ng statement ni General Browner, part ng doktrina yan ng resilience at ang normal supply chain natin ay ganun katagal. Kaya sinasanay natin na sarili natin at nag-i-imbak tayo ng mga stores. Kasi normal yan Hindi lang nga ginagawa nung araw. Yung porque hindi ginagawa nung araw, hindi tama na hindi natin gawin ngayon. Panawagan ni Chodoro sa publiko na huwag mabahala sa mga hakbang ng AFP, bagkus ay pasalamatan ng hukbong sandataan sa patuloy na pagpapatatag ng depensa ng bansa. Giit ng kalihim, ang pagiging handa ay hindi simbolo ng takot at tensyon, kundi patunay ng pagmamahal sa bayan at responsableng pamamahala.
So yan mga kababayan, o wag kayong mabahala kasi practice lang pala ito. Eh yun nga lang mga kababayan, nadadawit din po kasi ang AFP na may 15 bilyones na korupsyon. Eh nabalita na po yan ng maraming beses. Kaya yung ibang mga retirado mga marine, sundalo, eh binabakbakan yung mga opisyal ng AFP. Gaya ni Bronner, nakausap yung mga opisyal na sangkot sa malaking korupsyon na flood control. Kaya sila nababakbakan. At tahimik daw sila sa flood control issue. At ayun nga, yun po ang sinasabi mga kababayan na hindi po tayo nagsasabi niyan. So anong komento dito? Nako po, yari na naman ang komento. Binakbakan na naman. Puro lang kay drama. Nakawin nyo na lang yung budget. Halaka. Grabe ni Rusty. Joji Albuera, 4972. Sec Teodoro, hoping you will be the next president of the Philippines. Nako po mga kababayan. Eh balak yata maging presidente ito. Tama yan, saludo po ako sa inyo. O yan, mga sumasaludo po. Dapat pala kasi ng AFP kapag di na si BBM ang presidente. Kasi nanakawin lang yan ni Teodoro at Bronner. Halaka, grabe ng mga komento mga kababayan. Maraming galit sa kay Bronner dito Itigil nyo yan. Pag nanalo si Sara, Philippines of China. Halaka, ano yun? Lagi nyo sinisiraan si Sara Duterte, no? Mga DDS lang naman. Ako kulang sa pag-iisip. Pumunta kayo sa South Korea. Lahat nga nagtapos sa paaralan. Doon, reservis ang military nila. At dumadaan ng 2 years mag-service sa military. Pagkatapos mag-graduate. Pagkatapos 2 years, depende na lang kung magpapatuloy sa military or lalabas para magtrabaho sa kumpanya. Ganon din kahit sa mga kumpanya ng mga reservis nila tuwing Monday. Naka-military uniform at may hawak na long firearm. Pasok mo sa gate, naka-formation sila. Halaka. Ang hindi lang naman makaintindi dyan ay mga makapili. Makapili daw. Paano po yan? Lalakas saan ang perang pang-build? Kawawa po ang mga sundalo. Ayan. Kasi nga, sabi nung ilan, kinurakot. Yun ang sinasabi. So ngayon, napakarami mga people power na mangyayari. Eh lalong-lalo na po itong malawakang protesta. Itong 16, 17, 18 ng malaking reliyon na milyon po ang pupunta. At kasunod po dito yung November 30, araw ng mga bayani. Talagang marami po. Milyon-milyon buong Pilipinas po, nationwide ang rally dito. Kaya anong masasabi nyo po mga kababayan? Talagang maraming usapin sa Pilipinas. Lalong-lalo na po ang korupsyon na ito. Ang problema na naman na matindi. Eh itong nangyayari na kalamidad na binagyo, binaha, parang bahang gunaw sa Cebu. Tapos ang ginagawa nila, Davao ang iniimbestigahan. Wala silang makitang anomalya. Wala namang nagiba na mga flood control doon. Pero yung Cebu at Ilocos Norte, hindi nila iniimbestigahan. Yan po ang sigaw ng bayan. Bakit napaka-selective? Bakit puro kayo Duterte, Duterte, Duterte ang sinisiraan nyo? Yun po ang mga komento ng mga nagmamalasakit po kay Sara Duterte. Gusto rin nilang palayasin si Sara. Kakasuhan nila. Puro sila Sara. Di ba mga kababayan? Tapos itong mga protesta na ito, makapili na daw. Maka-China na daw. So pag nagprotesta, maka-China na. Dahil korupsyon ang nangyayari, puro pagnanakaw, maka-China agad. Yan po nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya galit na galit ang taong bayan, kaya may mga protesta at mga rally ngayon. Yan po ang balita, nakakagulat po, mga kababayan. Tapos yung simpleng Pasko daw.
ni Mimi M. Aba, invited daw yung Blackpink ng Korean. Yung pinakasikat na Blackpink. Bali-balita na i-invite doon sa Malacanang yung grupo na yun. Simple daw pero ginastuhan ng pera ng bayan. Isa na namang pagwawaldas sa ating mga bis. Kala ko ba simple lang pero may Blackpink. Grabe ang mga ito. Ang kakapal ng muka, yun ang sabi. Hindi pa tapos ang issue ng pagkukurap, wala pang nakukulong. Panay-panay pa rin ang pangungurakot. Tignan nyo, Blackpink, pupunta ng Malacanang. Anong ibig sabihin yan? Ang daming mga tutulungan na nabaha. Nagwis ng buhay. Sa baha sa Cebu, natabunan ang mga bahay. Buhay na nawala. Pero magwawaldas ang pera, in-invite ang Blackpink na taga-Korea sa Malacanang. Abay, pagmawalabis na yan, mga kababayan. Kaya galit na galit ang tao. Kaya nagrarally ang mga tao dahil puro korupsyon ang nangyayari. Diyos ko Lord, patawarin niyo pong mga nagkasala. Kahit ako po, galit talaga po eh. Kasi isa rin akong Pilipino na pinagnakawan ng mga kawatan na ito. Si Marcoleta po, pilit na binibigyan ng linaw kung sino yung mga mastermind, kumuha ng mga witness, pero meron namang pumipigil. Si Soto, Pinglacson, Remulla. Mga kababayan, pilit na tinatago, pilit na ginagawang bobo ang mga Pilipino para mapagtakpan ng mga anomalya. Pero binulgar ng kalikasan, gaya ng nangyari sa Cebu. So yan ang mga sistema po ngayon, napakalaking sindikato ng kawatan. Very well organized na pagnanakaw. Ginagawa nilang patay gutom ang mga Pilipino. Mga kababayan ko, bilang vlogger po obligasyon ko po na magbigay ng mga balitang ganito. Kasi lahat po tayo galit. Mga kababayan, nag-umaapoy ang ating mga damdamin. Paano tayo mabigyan ng hustisya? Diyos ko po, nakaka-high blood. Yan lamang pong ating bahagi, mga kababayan. I-like nyo po, i-share nyo po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Sana magkaroon pa ng hustisya ang ating bayan sa mga kamay ng mga magnanakaw na ito.